Panoorin po natin ang video na ito. I am burning this Bible. God, Bible is a scam and not calm. I think this is the people in Africa. Bible is a scam. It's because of the Bible. That is why Africa, we are suffering. Dahil daw sa Biblia, nagsasuffer ang Africa. Para maging free sila, sumusunod na. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Bible is a scam. La Bible est un scanner. Bible is a scam. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. Well, the Bible, in terms of moral teachings, is a sacred text that provides guidance and principles for ethical living. Naglalaman po ito ng mga mahahalagang koleksyon ng mga kwento, utos, talinhaga, at turo na tumutugon sa iba't ibang aspeto ng pag-uugali ng tao, relasyon, at responsibilidad sa lipunan. The moral teachings found in the Bible ay naglalayo na gabayan ang mga individual sa paggawa ng mga choices na naaayon sa kalooban ng Diyos at itinataguyod ang pag-unlad ng tao, katarungan, pag-ibig, at kabutihan. Now, to say that the Bible is a scam because of some social issues na kinakaharap ngayon ng kanilang bansa o ng komunidad, then I think hindi na kasalanan ng Biblia yan dahil sa hindi pagsunod sa mga mabubuting turo ng Biblia. Kung ibinabaling natin ang kahirapan sa magandang intensyon ng Biblia sa paghubog ng moral ng isang tao, ito ay nagpapakita lamang na hindi talaga natin lubos na nauunawaan ang mga mabubuting turo nito. The moral teachings in the Bible emphasize the importance of loving God at pagmamahal sa kapwa, pagtataguyod ng mga virtues tulad ng katapatan, pakikiramay, katarungan, kababaang loob, pagpapatawad, at pagiging hindi makasarili. It addresses a wide range of ethical issues including personal conduct, relationships, social justice, pangangasiwa ng mga mapagkukunan ng oportunidad, at ang paghahangad ng katwiran. Now, narito po ang ilang puntong dapat isalang-alang sa mga usapin na kagaya nito, na ang Biblia daw ay scam. At narito nga po tayo at patutunayan natin na hindi scam ang Biblia kapag ang tinutukoy ay kahirapan, most especially in Africa. Una po dito, ang pagkilala po sa kahirapan na kinakaharap sa Africa o maging sa iba pang bahagi ng mundo ay isang mahalagang basihan upang maunawaan ang mga nararapat na aksyon ng mga tao dito. Instead of blaming the Bible, ang mga tao ay dapat nakatutok sa pagbibigay kasagutan sa mga ugat ng paghihirap ng mga tao doon, tulad ng kawalan ng oportunidad o ng trabaho, pagbibigay ng solusyon sa mga katiwalian at hindi pagkakapantay-pantay. Kapag ating inuunawa ng mabuti ang dahilan ng mga kahirapan na ito rin po ay nag-aanyaya sa mga pamunuan at mga makapangyarihan sa lugar tulad ng Africa na pagsikaping maibsan ang kahirapan, mapanatili ang katarungan sa bawat mamamayan at pagtuunan ng pansin ang pagbabago ng sistema ng pamahalaan para sa ikauunlad ng bawat isa. Pangalawa po dito, mahalaga rin na malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng mensahe ng Biblia at ang mga aksyon ng mga sumusunod po dito. Sa halip po nasisihin ang Biblia sa mga negatibong nangyayari o ginagawa ng isang tao o ng ilang mga individual, dapat idiin ng mga ito na sila ay may pananagutan sa kanilang sariling mga pinipili at mga pag-uugali. Dahil nasa tao pa rin kung mananatili siyang mahirap o dapat magsikap. Nasa tao pa rin po kung gusto niyang umangat sa buhay o manatili na lang na palamunin ng iba. Ika nga po, nasa Diyos ang awa, ngunit nasa tao ang gawa. Kaya kung wala kang aksyon para sa ikauunlad ng iyong pamumuhay, wala ring ibang tao na gagawa nito para sa iyo. Ito rin po ang itinuturo ng Biblia, na ang ayaw magtrabaho ay huwag pakainin. It encourages us na dapat magsikap po tayo para sa ikauunlad ng ating sarili at ng ibang tao. Kaya ang pananatili sa kahirapan at ang pagsisisi sa iba ay malinaw lamang na hindi pagsunod sa tunay na mensahe ng Biblia. It is important to promote a genuine understanding of the Bible teachings, emphasizing love, justice, compassion, at ang paghahangad ng kabutihan para sa lahat at hikayatin ang mga tao na isabuhay ang mga pagpapahalagang ito sa kanilang sariling buhay mismo. Pangatlo po dito, sa halip na isipin ang mga negatibo na nangyayari sa iyong buhay at ibaling ang sisi sa Biblia, it is equally important to highlight the positive contributions na nagawa nito sa buong kasaysayan. People should focus on the countless acts of charity, social justice movements, and the promotion of human dignity nang dahil sa naging available na ang Biblia sa mga tao. Ang noon ay mga pagano o hindi naniniwala sa Diyos, ngayon ay likas na nabiyayaan ng Diyos dahil sa tulong ng pagbabasa ng Biblia. By recognizing and emulating these positive contributions, individuals can actively work towards creating a more just and compassionate society.
kung tunay talaga na sinusunod natin ang tinuturo sa Biblia. Ngunit kahit ano nga naman ang ating pagsunod, kung ang mga nakapalibot sa atin at ang mga nasa pamunuan ay hindi rin naman sumusunod dito, hindi magiging madali ang pagsasaayos ng mga gusot sa buhay ng isang tao o ng isang komunidad. Ngunit tinuturuan pa rin tayo ng Biblia na magtiwala sa Diyos at gawin ang nararapat upang maisabuhay ang Ebanghelyo. Pangapat po dito, sa halip na iwaksi ang Biblia bilang isang scam, ang isang individual ay dapat sikapin munang makisali sa isang taos-puso at bukas isip na pag-aaral ng nilalaman nito. Sa pamamagitan po ng pagsasaliksik sa mga turo ni Jesucristo at sa karunungan na matatagpuan sa Biblia, people can gain insights into how to live a life of love, forgiveness, and service to others. Ang mas malalim na pag-unawa na ito ay maaaring gumabay sa mga individual sa kanilang mga personal na aksyon at magbigay ng inspirasyon sa kanila na mag-ambag ng positibo sa kanilang mga komunidad at sa mundo. Kahit na nasa sitwasyon ng kahirapan, mahalaga pa rin at makakatulong ang itinuturo ng Biblia para sa ikabubuti ng bawat isa. And last, ang pakikibahagi po sa magalang na pag-uusap at paghahangad na maunawaan ang mga problema at pananaw ng iba ay mahalaga. Instead of blaming the Bible, individuals should focus on building bridges of understanding and empathy. Nasa atin pa rin po ang paraan upang mabigyan ng solusyon ang mga problema na ating kinakaharap sa pamamagitan ng patnubay ng Diyos sa atin upang mapagtagumpayan ito. Ika nga po, again, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Mahalaga na mahikayat rin ang iba na makiisa sa pag-unlad ng buhay para sa bawat isa. By promoting dialogue, fostering unity, and working together, matutugunan ng mga tao ang mga hamon na kinakaharap ng Africa at ng mundo, striving for justice, peace, and for the common good. Wala po akong nakikitang rason para sabihan na God Bible is a scam and naka. Ang Biblia ay nagtuturo lamang ng mahahalagang moral principles na nakabatay sa paniniwala sa tinatawag nating transcendent and objective moral order, which means ang mga turong ito ay nagbibigay ng pundasyon para sa ethical decision-making and promote values such as love, justice, compassion, and respect for human dignity. Malinaw po ito na itinuturo sa Biblia. Love your neighbor as yourself. Matthew 22 verse 39. Ang pagtuturo pong ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pakikitungo sa iba with kindness, respect, and empathy, promoting the value of love as a guiding principle for ethical behavior. Kaya huwag naman sanang umabot pa sa pagsusunog ng Biblia nang dahil lamang sa kinakaharap nating sitwasyon o mga problema sa ating buhay. Ang dapat pa nating panghawakan dahil sa dami ng mga problema na ating kinakaharap, sa dami ng mga pagsubok na ating dapat harapin, tanging ang Diyos lamang ang makakatulong po sa atin at tanging mapanghahawakan natin. Kaya sana po, nabigyan po tayo ng kalinungan patungkol po sa issue na ito. Po, this is Mr. Curious Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig, na patuloy pa rin po na magbibigay sa inyo ng impormasyon patungkol po sa katuruan ng ating simbahan upang ang bawat isa sa atin ay lumago at makamit ang awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatatag ng ating pananampalataya para sa Kanya. Kaya mga ka-curious, ibahagi nyo rin po ang video na ito upang mas malawak pang maabot nito at mas marami pa ang matulungan ito. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming salamat. Sa inyo na nag-send ng stars, maraming salamat po. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating munting page. At of course, sa mga pinaplano pa po natin mga corporal works of mercy na pwede po nating mapagbahagian. At pakisubscribe na rin po ng ating YouTube channel upang matulungan nyo rin po ang ating page at ang ating channel na mas lumago pa at mas malawak pa ang maabot ito. So please support din po natin yung mga kasamahan natin na patuloy rin po sa pagtatanggol ng ating simbahan, sa pagtulong din po sa ating simbahan sa pagpapalaganap ng katotohanan at patuloy pa rin na nag-aaral at magbibigay ng mga kasagutan sa mga kapatid natin na may mga katanungan. Maraming salamat po mga ka-curious. Hello mga ka-laigo, nabasa niyo, ang ganda. Lumapit kayo sa akin. Nung ako po ay katotestante pa, hybrid ng katoliko at protestante, marami tayong mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya bilang katoliko. Marami tayong mga bagay na nag-aagam-agam sa ating isipan na totoo ba to? May paliwanag ba ito? Huwag kayong mag-alala, na-curious lang kayo. Kaya salamat naman yung aking pagiging curiosity ito ay natugunan ng mga kasagutan sa mga taong nag-aral at lehitimong tagapagturo ng ating pananampalataya. Kaya kung kayo man ay naging katulad ko noon, ay huwag po tayong magtatanong sa hindi katoliko.
Tayo po ay magsiyasat at atin pong tuklasin yung yaman ng ating pananampalataya, upang sa ganon ay hindi po tayo maging mangmang sa sarili nating pananampalataya. Kaya kung ninanais po ninyo na mapunuan ng tamang kaalaman ang ating mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya, may tip ako sa inyo. Pasyalan po ninyo ang channel ng Curious Catholic. At makikita po ninyo yung mga topic doon. At sa inyong pakikinig, tinitiyak ko, magiging tulad ko rin kayo. Manny Lumibaw po, isang solidong Katoliko. Pro Deo et Ecclesia.